Ngayon, pag-aralan natin ang salita ng Diyos sa sermon na may titulong, Ang lahat ng bagay ay natutupad, alinsunod sa Biblia. Ang lahat ng bagay sa mundo ay natutupad, gaya ng inihula ng Diyos sa Biblia. Kung titingnan natin ang mga record ng aklat ng Daniel at ng Revelation, nagsisimula ito sa panahon ng Babylonia, noong nabuhay ang propetang si Daniel. Sumunod ang panahon ng Media Persia, Gresya, Roma, at ng Papasi. Ang lahat ng bagay ay nangyari, alinsunod sa salita ng Diyos. Gaya ng sinabi ng Diyos na mahati ang kaharian sa 10 kaharian, nangyari ito. Sunod, ano naman ang sinabi ng Diyos patungkol sa Gresya? Gaya ng sinabi ng Diyos na, ang halimaw ay mayroong 4 na ulo. Pagkamatay ni dakilang Alexander, ang Gresya ay nahati sa 4 na kaharian sa ilalim ng kanyang 4 na general. Kung titingnan natin ang lahat ng kasaysayang ito, ano ang maiintindihan natin? Hindi ba sa pamamagitan ng mga ito, makukumpirma na natutupad ang lahat ng bagay alinsunod sa Biblia? At kung titingnan din natin ang aklat ni Job, ayon dito, saan ibinitin ang daigdig? Ibinitin ang daigdig sa kawalan. Sa pamamagitan ng Biblia, ipinapaalam sa atin ng Diyos ang siyentipikong katotohanan ito bago pa man matuklasan ng mga tao ang grabitasyon. Kaya sa pamamagitan ng lahat ng ito, makukumpirma natin na ang lahat ng bagay sa mundo ay nangyayari alinsunod sa Biblia. Hindi ba sa pamamagitan nito, nagiging mas malinaw ang ating hinaharap? Masasabi natin ng may kumpiyansa na mayroon tayong hinaharap na puno ng pag-asa. Dahil ang lahat ng bagay ay matutupad alinsunod sa Biblia. Ano ang nakarecord sa Biblia tungkol sa ating hinaharap? Hindi ba't pupunta tayo sa kaharian ng langit? Isa sa pamuhay nating lahat ang maluwalhating sandali kung saan tatamasahin natin ang buhay na walang hanggan at mga pagpapala kasama ng Diyos. Kaya hindi natin dapat na isipin na ang mga makasaysayang tagpo lang na nakarecord sa aklat ng Daniel at Revelation ang siyang natupad alinsunod sa Biblia. Wala nang iba pang matutupad. Sa paglipat sa 1 Corinthians chapter 15, patunayan natin na ang lahat ng bagay ay natutupad alinsunod sa Biblia. 1 Corinthians chapter 15. Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 3, nasusulat na, sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang aking ding tinanggap, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan, ayon sa ano? Sa mga kasulatan. Sa ibang salita, alinsunod sa Biblia. At siya'y inilibing, at muling binuhay ng 3 araw, ayon sa ano? Sa mga kasulatan. At siya'y nagpakita kay Cephas, at pagkatapos ay sa 12. Nasusulat sa verse 3 at 4, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan, at muling nabuhay alinsunod sa Biblia. Muli siyang bumangon mula sa mga patay sa 3 araw, gaya ng nasusulat sa Biblia. Isinakripisyo ni Kristo ang kanyang sarili sa krus para tubusin ang ating mga kasalanan. Hindi ba't nasusulat din ito sa Biblia? Hindi ba nito ibig sabihin na nakapropesiya na ang lahat ng bagay sa Biblia? Sa kadahilanang ito, dapat ba tayong magdagdag ng kahit isang salita sa Biblia ni mag-alis ng anuman mula rito? Hinding-hindi natin dapat na baguhin ang kahit isang letra ng Biblia. Kaya maintindihan natin na ang lahat ng bagay ay nangyayari alinsunod sa Biblia. Gaya ng nabanggit ko sa titulo ng sermon ngayong araw. Kamakailan, nitong tag-init, dumating ang isang bagyo sa atin at nagdulot ito ng malaking pinsala sa Korea. Bago iyon, nagkaroon ng malakas na pagbuhos ng ulan na nagdulot ng matinding pinsala sa metropolitan at sa gitnang rehiyon ng Korea. Hindi ba ang isa sa mga pinsala na dulot nito
ay ang aksidente sa Pohang na kumitil sa buhay ng mga tao? Matatagpuan doon ang maraming magagandang dalampasigan at matataas na gusali. Dahil sa magandang tanawin, maraming tao ang bumili roon ng mga apartment. Gayunman, laging dumadaan ang bagyo sa lugar na iyon. Kaya nababalisa ang mga residente. Ang mga tao ay nagtayo ng mga villa sa may gilid ng kabundukan dahil sa magandang tanawin at nagtayo rin ng mga bahay kung saan tanaw ang karagatan dahil sa plano nilang manirahan doon sa mga nalalabing bahagi ng kanilang buhay. Gayunman, nakikita ang lahat ng nakatatakot at mga mapanganib na pangyayari, gaya ng malalaking sunog sa gubat at mga bagyo. Sinasabi ng mga tao na talagang mabuti ang mga lugar na may magagandang tanawin. Pero ang pinakamabuting lugar ay ang isang ligtas na lugar. Hindi ba't narating natin ang pinakaligtas na lugar sa buong mundo sa pamamagitan ng pagsunod sa patnubay ng Biblia mula sa Diyos? Ayon sa Jeremiah chapter 4 verse 5, saan ang pinakaligtas na lugar? Sinasabi ng Diyos sa buong sangkatauhan na mabilis na pumunta sa Zion nang hindi nagsisitigil. Dapat tayong magbigay ng walang hanggang pasasalamat sa Diyos Elohim na siyang pumili sa atin bago pa man itatag ang sanlibutan at na nag-akay sa atin tungo sa Zion, ang pinakaligtas na lugar. Sa mga huling araw, ang magiging sakuna ay hindi lang patungkol sa klima. Sinabi na ng Diyos na sa mga huling araw, ang buong mundo ay hahatulan sa pamamagitan ng apoy at dapat tayong manahan sa pinakaligtas na lugar. Pumunta tayo sa 2 Peter chapter 3. Dahil ang lahat ng bagay ay natutupad, alinsunod sa patnubay ng Diyos. Dapat lagi nating sundin ang kanyang patnubay. Tingnan natin ang 2 Peter chapter 3, verse 6. Sa chapter 3, verse 6, nasusulat na sa pamamagitan din ito, ang daigdig noon ay napawa ng tubig at nagunaw. Ngunit sa pamamagitan ng gayon ding salita, ang kasalukuyang langit at lupa ay iningatan para sa apoy, na inilalaan sa araw ng paghuhukom at sa paglipol sa masasamang tao. Sa panahon ni Noe, winasak ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng tubig at hinatulan ang masasama. Nakarecord sa Biblia na sa mga huling araw, hahatulan ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng apoy. Ang lahat ng bagay ay natupad, alinsunod sa Biblia. Kung kaya maging ang bahaging ito ay hindi hahayaan ng Diyos na hindi matupad. Paano nga ba nasulat ang lahat ng nakarecord sa Biblia? Nang tinanggap ng mga propeta ang mga salita ng Diyos, at dahil inudyukan sila ng Espiritu Santo, nirecord nila ang mga salita ng Diyos. Kaya ang lahat ng bagay ay natutupad alinsunod sa Biblia. Ang kasaysayan ay ang katuparan din ng Biblia. Walang sino mang tao ang makakapagbago nito. Kaya habang tinitignan natin ang iba't ibang mga fenomeno na nangyayari sa paligid natin ngayon, dapat nating malaman kung gaano nakalayo ang naabot ng panahong ito. Ngayon, sinasabi ng mga klimatologo at meteorologo na hindi na makokontrol ng mga tao ang tumataas na temperatura ng Earth. Naabot na natin ang punto kung saan hindi na tayo makakabalik pa. Ginagamit nila ang mga ekspresyong ito. Hindi ba nito ibig sabihin na nasa panganib ang sangkatauhan? Sa tuwing may ganitong panganib, ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng isang babala. Tumakas kayo patungo sa Zion nang hindi nagsisitigil. Maraming tao pa rin ang hindi nakakaalam ng patungkol sa Zion. Kaya ipaalam natin ito sa kanila para mabilis silang makapunta sa Zion.
Ang matitinding pagbabago sa klima at mga digmaan na nangyayari sa mundong ito ay tila malalaking suliranin. Pero ang pinakamalaking sakuna na maaari nating maranasan lahat ay ang pagdurusa sa walang hanggang impyerno magpakilanpaman. Kaya sinasabihan ng Diyos ang sangkatauhan na mabilis na pumunta sa Zion, sa kanyang tahanan. Magpatuloy tayo. 2 Peter chapter 3 verse 10. Ngunit darating ang araw ng Panginoon na gaya ng isang magnanakaw, at ang kalangitan ay maglalaho kasabay ng malakas na ingay, at ang mga sangkap ay matutupok sa apoy, at ang lupa at ang mga gawang naroon ay masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mawawasak ng ganito. Anong ang uri ng pagkatao ang nararapat sa inyo? Sa banal na pamumuhay at pagiging makadiyos, na hinihintay at pinagmamadali ang pagdating ng araw ng Diyos, sapagkat ang kalangitan na nagliliyab ay matutupok, at ang mga sangkap ay matutunaw sa init. Ngunit ayon sa kanyang pangako, ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa, kung saan ang katwiran ay naninirahan. Kaya nga mga minamahal, yamang kayo'y naghihintay sa mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong matagpuan kayo sa kapayapaan, na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Ang lahat ng nasusulat sa Biblia ay natupad na. Doon lumitaw ang Babylonia, Media Persia, Gresya, Roma, at ang Papasi. Sa buong kasaysayan ng mundo, ang mga kaharian ay naitatag at nawasak alinsunod sa salita ng Diyos. Prinopesiya ng Diyos ang pagkawasak ng Israel at ang muling pagkakatatag ng Israel sa pamamagitan ng talinghaga ng puno ng igos. Ang propesiyang ito ay natupad din alinsunod sa Biblia. Ang bagay na ito ay mahirap maintindihan, gamit lang ang sentido komun. Maliban sa Israel, may iba pa bang bansa sa buong mundo na muling nakapagtatag ng kanilang bansa matapos ang 1,900 taon? Wala. Gayunman, dahil nasusulat ito sa Biblia, kaya pinahintulutan ito ng Diyos na mangyari. Paano ito naging posible? Ito ay naging posible dahil ang Diyos ang siyang namamahala at pumapatnubay sa lahat ng bagay, sa lahat ng panahon. Kung sasabihin ng mga tao na, 1,000 taon na ang nakalilipas, ang lupaing ito ay aming pag-aari, kaya pakiusap, ibalik ito sa amin. Ayon sa pamantayan ng tao, ang mga salitang ito ay walang katuturan. Naiwala ng Israel ang soberanya nito noong AD 70, pero naibalik ito noong 1948. Ang lahat ng bagay ay nagkatotoo, gaya ng nirecord ng Diyos sa Biblia. Hindi natin dapat nahamakin ang anumang propesiya sa Biblia, dahil tiyak na matutupad ang lahat ng ito. Pumunta tayo sa Zephaniah chapter 1. Sa Zephaniah chapter 1 verse 14, nasusulat na, ang dakilang araw ng Panginoon ay malapit na. Malapit na at napakabilis na dumarating. Ang tinig ng araw ng Panginoon, ang makapangyarihang tao ay sumisigaw ng may kapaitan roon. Ang araw na iyon ay araw ng pagkapuot, araw ng kaguluhan at kahapisan, araw ng pagkawasak at pagkasira, araw ng kadiliman at kalumbayan, araw ng mga ulap at makapal na kadiliman, araw ng tunog ng tambuli at ng hudyat ng digmaan, laban sa mga lunsod na may muog, at laban sa mataas na kuta. At aking dadalhan ng kahapisan ang mga tao, upang sila'y lumakad na parang mga bulag, sapagkat sila'y nagkasala laban sa Panginoon, at ang kanilang dugo ay bubuhos na parang alabok, at ang kanilang laman ay parang dumi. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintoman ay hindi makakapagligtas sa kanila sa araw ng puot ng Panginoon. Sa apoy ng kanyang naninibughong puot, ang buong lupa ay matutupok, sapagkat isang ganap at biglang paglipol ang kanyang gagawin sa lahat ng naninirahan sa daigdig. Ang mga salitang ito na nagpapahiwatig na magkakaroon ng ganitong kakilakilabot na araw ay hindi isinulat ng Diyos sa Biblia para lang takutin ang mga tao. Hindi ba ibinibigay ng Diyos ang mga salitang ito dahil tiyak na mangyayari ang mga bagay na ito? Lumipat tayo sa chapter 2 verse 10. Chapter 2 verse 10. Ito ang kanilang magiging kapalaran, kapalit ng kanilang pagmamataas. Sapagkat, anong ginawa nila sa bayan ng Diyos? Ito ang mangyayari sa kanila, dahil nanlibak at nagbalaki sila, laban sa bayan ng Panginoon ng mga hukbo.
Lumipat tayo sa chapter 3. Chapter 3 verse 8. Kaya't hintayin ninyo ako, sabi ng Panginoon, sa araw na ako'y bumangon bilang saksi, sapagkat ang aking pasya ay tipunin ang mga bansa, upang aking matipon ang mga kaharian, upang maibuhos ko sa kanila ang aking galit, lahat ng init ng aking galit, sapagkat ang buong lupa ay tutupukin ng apoy ng aking naninibughong poot. Ang mga record ng Biblia ay hindi lang tungkol sa kasarinlan ng Israel, ni sa mga propesiya ang pumapatungkol sa kaharian ng Babylonia, Media Persia, Gresya, Roma at ng Papasi. Nirecord din ng Diyos ang mga mangyayari sa buong mundo sa pamamagitan ng Biblia at ng mga propeta. Darating ang araw kung kailan magugumon ang maraming tao sa mga alalahanin sa buhay. Darating ang tagutom sa lupain. Madalas na magaganap ang mga lindol sa iba't ibang mga bahagi ng mundo. Sisiklab ang mga digmaan sa iba't ibang mga lugar. Dagdag pa rito, may napakaraming bansa sa buong mundo ang pinag-iisa ang 2 o 3 bansa para makabuo ng isang bansa. Magalaban ang bansa sa bansa para makalimutan ng mga tao ang kanilang kasalukuyang sitwasyon. Magpapakasasa sila sa katakawan at kalasingan. Ang pananampalataya ng mga tao sa Diyos ay magugumon sa mga alalahanin sa buhay. Gayunman, ano ang dapat na gawin ng makalangit na bayan? Dapat tayong manatiling handa at magpakatino. Ipinaalam na sa atin ng Diyos ang tungkol sa hinaharap ng mundo sa pamamagitan ng Biblia. Kung hindi tayo mananatiling gising, ano ang mangyayari sa ating pananampalataya? Magugumon ang ating mga puso. May mangyayari bang masama kung liliban ako sa Sabat ng 1 beses? May mangyayari ba kung hindi ko ipagdiwang ang Pasko sa taong ito? Ang ating pananampalataya ay hindi dapat na maging manhid ng ganito dahil sa mga makamundong bagay. Ang lupang ito ay isang pansamantalang tirahan lang. Dahil ang kaharian ng langit ay ang walang hanggang tirahan natin, dapat nating alisin ang lahat ng humahadlang sa atin sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Dapat tayong maging masaya nang may pagtitiis at tumakbo tungo sa kaharian ng langit hanggang sa huli. Sa aklat ni Sefanias, sinabi ng Diyos na ang buong lupa ay tutupukin ng apoy ng aking naninibughong poot. Tunay na ang lahat ng bagay ay nangyayari alinsunod sa Biblia. Tingnan natin ang Ebanghelyo ng Luke, chapter 21, verse 9. Sa chapter 21, verse 9, sinabi ni Jesus na, "At kapag kayo nakarinig ng mga digmaan at mga kaguluhan," malinaw na nakarecord sa Bibliang Ingles ang mga ekspresyong mga digmaan at mga kaguluhan. Sa ibang salita, ay gulo o paghihimagsik. At kapag kayo'y nakarinig ng mga digmaan at mga kaguluhan, huwag kayong matakot, sapagkat kailangang mangyari muna ang mga bagay na ito, subalit hindi pa ito ang wakas. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, babangon ang isang bansa laban sa bansa, at ang isang kaharian laban sa kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, at sa iba't ibang dako ay magkakaroon ng tagutom at mga salot. Ang salot ay isang nakakahawang karamdaman. Sa madaling salita, ay pandemya. Ang COVID-19 ay maaari ding ituring na isang salot. Magkakaroon ng mga bagay na kakilakilabot at ng mga dakilang tanda mula sa langit. Binalaan tayo ni Jesus na mag-ingat pag nangyari ang mga bagay na ito. Verse 34, "Subalit mag-ingat kayo sa inyong sarili. Kung kayo ay natutulog at hindi nag-iingat, baka magumon ang inyong mga puso sa katakawan, at sa kalasingan, at sa mga alalahanin ukol sa buhay na ito." Dito, ang magumon ang inyong mga puso ay nangangahulugan na manghihina ang inyong pananampalataya. May mangyayari ba kung hindi ako dadalo sa pagsamba ng kahit isang beses?
Nang may ganitong pag-iisip, magugumo ng ating mga puso at manghihina ang ating pag-asa para sa langit. Bilang resulta, lalo tayong mapapalayo mula sa langit. Baka magumon ang inyong mga puso sa katakawan at kalasingan at sa mga alalahanin ukol sa buhay na ito. At ano? Biglang dumating ang araw na iyon na parang bitag. Nangangahulugan ba ito na ang araw na iyon ay maaaring dumating o hindi? Ito ay tiyak na darating. Hindi ito isang bagay na isinulat ng tao, kundi ng Diyos. Verse 35. Sapagkat ito ay darating sa lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Hindi ba nito ibig sabihin na darating ito sa bawat taong nabubuhay sa lupa? Ito ay hindi lang para sa mga Israelita, ni sa mga Koreano, kundi sa buong sangkatauhan sa ibabaw ng lupa. Verse 36, subalit maging handa kayo sa bawat panahon na nananalangin magkaroon kayo ng lakas upang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari at upang makatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Ang salitang dapat na sabihin ng mga kapamilya sa Zion ay ang mga salita ng pananampalataya na nagpapatibay sa iba at nagpapasigla ng iba na pumunta sa kaharian ng langit. Kung patuloy tayong nakatali sa mga pisikal na bagay, ang mga bagay na pinahahalagahan natin ay hindi may iwasang mabuo sa direksyong iyon. Ang ating halaga ay nasa walang hanggang kaharian ng langit. Dapat nating gawin ang lahat ng pagsisikap na panatilihin ang puso natin patungo sa kaharian ng Diyos at ingatan ang ating pananampalataya para hindi ito manghina. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng Diyos na sasabihin niya ng maaga sa atin ang lahat ng bagay na ito. Tingnan natin ang Mark chapter 13 verse 23. Sa verse 23, sinasabi ni Jesus na, ngunit mag-ingat kayo. Anong ginawa niya? Ipinagpauna ko nang sabihin sa inyo ang lahat ng bagay. Ang mga salita sa Luke chapter 21 o sa Zephaniah at 2 Peter ay mga salita ng Diyos lahat na maagang sinabi sa atin. Verse 18. Subalit ipanalangin ninyo na ito'y huwag nawang mangyari sa taglamig, sapagkat sa mga araw na iyon ay magkakaroon ng kapighatian, na ang gayoy hindi pa nangyari buhat sa pasimula ng paglikha, na nilalang ng Diyos hanggang ngayon, at hindi na mangyayari kailanman, at malibang paikliin ng Panginoon ang mga araw, walang taong makakaligtas. Ngunit dahil sa mga hinirang na kanyang pinili, pinaikli niya ang mga araw na iyon. Dahil mangyayari ang mga ganitong kamanghamanghang bagay sa lupa, dapat tayong magpakatino, tumitingin lang sa Diyos at sa kaharian ng langit. Dapat tayong magkaroon ng tamang kaalaman kung saan natin itatalaga ang ating mga mithiin at kung paano natin isasapamuhay ang ating mga buhay at tapusin natin ang ating takbuhin. Para magawa ito, dapat tayong magkaroon ng pananampalataya sa bagong pangalang Amang Kristo Ansanghong at sa Diyos Ina ang bagong Jerusalem. Higit pa rito, hindi natin dapat na maiwala ang ating pananampalataya sa bagong tipan. Kung mananatili tayo sa bagong tipan, ipagkakaloob sa atin ng Diyos ang pamanang buhay na walang hanggan. Yun ay ang kaharian ng langit. Lumipat tayo sa Hebrews chapter 9 verse 15. Sa Hebrews chapter 9 verse 15, nasusulat na, kaya't siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan, upang ang mga tinawag ay tumanggap ng pangako na pamanang buhay na walang hanggan. Yamang naganap ang isang kamatayan na, tumutubos sa kanila mula sa mga pagsalangsang sa ilalim ng unang tipan. Ang pangako na pamanang buhay na walang hanggan ay pagkakaloob sa mga tinawag sa pamamagitan ng bagong tipan. Kaya ang ating mga puso ay hindi kailanman dapat na magumon sa mga makamundong bagay o tumalikod man sa bagong tipan. Dapat tayong magpakatino. Hinding-hindi natin dapat nakalimutan kung gaano kahalaga ang araw ng Sabat at kung gaano kadakila ang biyaya ng bagong pangalang Kristo Ansanghong at ng ating makalangit na inang bagong Jerusalem.
Dapat tayong magpakatino. Hindi tayo dapat na matulog sa espiritual. Sa talinghaga tungkol sa 10 birhen, may 5 birhen na natutulog. Hindi sila nakapaghanda ng langis dahil natutulog sila. Hindi gaya nila, kailangan natin ng langis ng pananampalataya. Kailangan natin mag-ingat para hindi manghina ang ating pananampalataya. Ang ating walang hanggang makalangit na tahanan ay naghihintay na sa atin. Sa araw kung kailan tayo babalik sa ating walang hanggang makalangit na tahanan, tayong lahat ay dapat na pumalangit. Hawak-hawak ang mga kamay ng ating makalangit na Ama at makalangit na Ina. Kung gayon, kabilang sa mga bagay na natupad, alinsunod sa Biblia, ano ang ipinangako ng Diyos na mangyayari sa atin sa panahong ito? Lumipat tayo sa Revelation chapter 22 verse 1. Tingnan natin kung anong mga pagpapala ang ipagkakaloob ng Diyos sa makalangit na bayan na naniniwala sa bagong pangalan at sa makalangit na inang bagong Jerusalem, sa mga nananahan sa bagong tipan at nagbibigay ng papuri at luwalhati sa Diyos sa Zion. Chapter 22 verse 1. At ipinakita sa akin ng anghel ang isang ilog ng tubig ng buhay na maningning na gaya ng kristal na lumalabas mula sa trono ng Diyos at ng Kordero. Sa gitna ng lansangan ng lungsod, sa magkabilang panig ng ilog, ay naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan, at ang mga dahon ng punong kahoy ay para sa pagpapagaling sa mga bansa. At hindi naroon magkakaroon pa ng isinumpa, ngunit ang trono ng Diyos at ng Kordero ay matatagpuan doon, at siya'y paglilingkuran ng kanyang mga alipin. At makikita nila ang kanyang mukha at ang kanyang pangalan ay masusulat sa kanilang mga noo. Hindi na magkakaroon pa ng gabi at sila hindi nangangailangan ng liwanag ng ilawan, ni ng liwanag man ng araw, sapagkat ang Panginoong Diyos ang magbibigay liwanag sa kanila at sila'y maghahari magpakailanpaman. Mga kapatid, nakarecord ang mga salitang ito sa Biblia. Ang lahat ng salitang nasusulat sa Biblia ay matutupad. Sa Ebanghelyo ng Mark chapter 13, hindi ba sinabi ni Jesus na, ipinagpauna ko nang sabihin sa inyo ang lahat ng bagay? Sinabi sa atin ng Diyos ang tungkol sa mga sakuna at kanyang huling paghuhukom. Pero sinabi rin sa atin ng Diyos ang kaluwalhatian na ating tatamasahin sa kaharian ng langit. Ang mga bagay na ito ay tiyak na magkakatotoo. Kung isasaalang-alang ang mga ito ay sapat na upang magkaroon tayo ng pag-asa para sa hinaharap. Para walang sino man ang mabibigong matamasa ang luwalhating ito na ipinangako ng Diyos. Ang ating pananampalataya ay dapat na maipanganak muli araw-araw. Kung manghihina tayo ng 1, 2, o kahit 10 beses, maaaring hindi natin maunawaan kalaunan kung gaano kahalaga ang pagsunod sa bagong tipan, o kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng pananampalataya sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit binabalaan tayo ng Biblia na manatiling handa at magpakatino. Magpakatino tayo at magpigil sa sarili. Isinasaisip na matutupad ang mga bagay na dapat na mangyari sa mundong ito alinsunod sa Biblia. Huwag na huwag nating kalimutan na ang ating hinaharap ay matutupad din alinsunod sa Biblia. Umaasa na ang lahat ng makalangit na kapamilya ay magsisikap na magkaisa sa isa't isa, na ipangaral ang Ebanghelyo sa Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Nais kong tapusin ang sermon ngayon. Maraming salamat.